God and Him. Amen. So sige po, inatihan ko na kayong lahat. Amen. Aking tinatawagan si Sister natin, si Sister Malu, the birthday girl. Happy birthday po, Ate Malu. Sige po, tayo makinig. Amen. Sige po, tayo'y lumubo at tayo'y manalangin. At this moment, let us spend a short moment with God. Kung manatili ka na kayo, manatili kang nakapigit, at kausapin mo ang ating Panginoon sa oras. Eyes are closed and heads are bowed. Idulog mo sa Diyos lahat ng iyong mga suliranin sa umaga mo. Lahat ng mga bagay na gumugulo sa iyong isipan, lahat ng mga bagay na pasan mo for the past days, go on, surrender it to God. Sabi mo, Lord, alisin po yung mga nararamdaman mo ngayon. Alisin po yung mga suliranin na bumabagabag sa akin ngayon. And ask Him to help you na makapag-focus sa gawain yung Let's pray. Heavenly Father, in the name of Kings and Lord of Lords, Lord, maraming salamat po sa umaga mo. We thank you, Panginoon, for the things that you have done. We thank you, Panginoon, sa daming mga bagay na binibigay at pinaparanas mo sa aming mga buhay. And Lord, as we start our worship service, dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami. Be the center of this service, be the center of everything na aming pong gagawin. At nawa, Panginoon, tanging ikaw ang siyang maparangalan, tanging ikaw lang ang siyang makitaas, tanging ikaw, Panginoon, ang siyang makita sa pananambahan ito. And Lord, we pray sa aming pong pag-awit, nawa, Panginoon, ay kumilos ka. Naway maranasan po namin ang pagbaba ng iyong presensya, Panginoon. Hayaan, Panginoon, na sampahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hayaan, Panginoon, ang bawat kamay, Panginoon, ay maitaas, ang bawat titig ay masakbit, Panginoon, ng mga salita, ang mga katagalaw, ang bibigay ng kapurihan at karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa mensahe na aming pong panalangin. Lord, pagpalain po ito. O Panginoon, magbigay ito ng aral, magbigay ito ng pagbabago sa buhay po namin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga lingkod, at bilang iyong mga disipulo.
Lord, we also pray sa mga kasamahan po namin na sa iyo ay wala pa rito, Lord. We pray na tayo po sila sa mga sila naroon. Idaan mo sila, Panginoon, sa lugar na tupang sila namin kong makasama. Lord, ingatan mo sa upo sila, Panginoon, sa kanilang pagpunta sa lugar na. Lord, sa aming pong pagsisimula, kayaan mo, Panginoon, na bigyan ka namin ng mabulihan, ng pasasalamat, aming pong itaas sa iyong ngalan, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awin. So, Lord, maraming salamat po. Kung aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Morning po sa ating lahat. Humilang po muna natin ang ating Panginoon. Humilang po natin ito. Humilang na po.
Holy Land. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God, and He made us, and ourselves we are His people. Verse 4. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Verse 5. The Lord
Panginoon. Kasi Panginoon, hindi paparanas po namin kung gaano po kainit, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon. Sa mga anak mo, continue to sing, continue to worship.
Dadating na tayo din po, pero palakapan mo natin ang ating Panginoon. Hindi makawalasan sa palakap po sa ating Lord. Amen. Grabe, no? So, hindi pa kayo na-bless? No, wala tayong kuryente, pero may ang worship tayo. Amen. Diba? Nakakatuwa. Ako, sobra sabi ng Lord, ang galing-galing mo. Diba? Kasi, binuhin mo walang kuryente sa mga aldan, pero tayo may praise and worship. Kuryente tayo sa instruments. Doon tumunog mo. Sabi ko, Lord, ang galing. And, yung nga lang, nagkataon, may mic ba tayo? Baka may mic tayo. Amen. Praise God. So, before anything else, today is the second week of the month. May mic. Yun. Praise God. Ang galing-galing ni Lord, may tayo. Parang kahina ng konti. Okay, hello. Okay, sige, okay na to. Okay, yun. So, very useful yung ating speaker. Praise God. Actually, anticipated, all things were together for good. Nung nagtanim po tayo ng ating mga gamit. So, nag-isip po talaga sa Lord, ano ba ang maganda? So, talagang pinag-isipan, pinag-pray. So, Lord, bigyan mo kami ng something na magagamit namin kami walang kuryente. So, sabi ko, instead na bumili ng amplifier, na pang-gitara lang, sabi ko, why not yung passive na lang, yung active na speaker ang bilhin? Para kahit walang kuryente, ay buhay na buhay pa rin kami. And praise God, yung purpose po ng pagbili natin sa speaker, nagampalan niya lang po yung purpose niya. Amen? Oo, pero sana all nagampalan na yung purpose. Buti pa yung speaker, nagampalan na yung purpose, no? Tayo kaya? Soon. Amen? Soon. Sabi mo sa kanila katabi ng kapatid, soon ikaw din. Gagampalan na rin yung purpose mo. Amen. Di ba? Kasi naniniwala po ako na tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo niligtas ng Lord para sa wala. No, tayo po ay tinubos ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi meron siyang dakilang layunin sa buhay natin. And my prayer is sana bawat isa po sa atin makita natin yung layunin na yun. No? Sana lahat tayo ay gampanan natin kung ano yung layunin na ibigay ng Lord sa atin. Actually, It's not responsibility. It is actually, lubat na it is actually a opportunity. Bawat pagkakataon na tayo makapag-ikot sa Diyos, ito po ay isang opportunity para sa atin. Kaya whenever we are tasked to do something, kailangan ibigay natin yung best natin. Amen, di ba? Amen. So sige po, tapos na po tayo sa ating pag-test kung talagang okay na yung mind natin. Now, we're going to, wala tayong projector. Yun lang. No, pero pag-pray natin, generator. Amen? Let's pray for generator na kayang patakuhin mga instruments natin hanggang sa projector. Imposible ba yun? No, it's not impossible kasi kasama natin yung Lord. Amen? So sa ngayon, pagtsagaan nyo muna na makinig kasi wala tayong mabasa. So we are now on our week 2. No, sa buwan ng July. So last week, we talked about the letter J. No, ano yung topic natin last week? Letter J? Wala, walang nakinig. Ano yung letter J natin last week? J stands for Jesus first. Now, sabi natin, what you put first shapes your future. No, ano man ang nilalagay mo, ano man yung ginagawang priority mo, yun ang nag-shape ng future mo. That's why sabi ko sa inyo, napaka-importante ng priority. Napaka-importante na inaayos natin yung mga priority natin sa buhay. Kasi kapag hindi maayos ang priority mo, ano mangyayari?
masisira ang future natin. That's why, kung young people ka, face your priority. Kapag ikaw ay nanay, face your priority. Kailangan first things first. At ang pinaka-importanting priority sa lahat, sino? Si Jesus. At wala nang iba. Amen. That's our letter J. Jesus first. And right now, punta naman tayo sa letter U. Kasi July. J-U-L-Y. So, nasa U na tayo. Amen. So, anong U ang pag-uusapan natin ngayon? So, this morning, we're going to talk about the letter U, unwavering faith. No, pakisabi nga, unwavering faith. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng unwavering faith? At meron tayong tagline dito, sayang hindi nyo makikita. Sabi niya, unwavering faith, the faith that holds on when life falls apart. Our text can be found sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. Okay, faith that holds on when life falls apart. Ang text natin, Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. So tayo ito ngayong lahat as I read the word of God. Sige po, tayo ito ngayong lahat. Sabi nga sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herds in the stall. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Tayo mo, tayo manalangin ang manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you for this another opportunity para kami makapag-aral ng iyong mga salita. Bagamat o Diyos, wala akong kuryente, hindi ko ito magiging hadlang, Panginoon, upang hindi namin gawin kung ano ang dapat namin gawin para sa iyo. Lord, bagamat mainit, Panginoon, mas nag-iinit yung pagmamahal namin sa iyo. So Lord, as we listen and study your words, dalangin ko namin, ikaw na siyang mauna, ikaw ang siyang magpaunawa ng iyong mga salita, nawa Panginoon, amin pong makita ang mga bagay na nais mo sabihin, at nawa Panginoon, bawat salita mo na amin pumalit, magbigay ng lesson, magbigay ng pagbabago, at hubugin kami, Panginoon, bilang isang lingkod mo, bilang anak mo, at bilang iyong disipulo. Lord, itago mo sa likuran ng krus, alam ko, Panginoon, na wala kang magagawa kung wala ka sa aking buhay. So Lord, we trust in everything. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So muna po tayo lahat. Amen. So meron po tayong tatlong bagay na nakikita dito. Una, sabi nito, many people can trust God when life is good. Amen. No? Marami ang mga tao na kaya nilang magtiwala sa Diyos kapag maayos ang buhay. No? At sabi na dito, it is easy to worship when prayers are answered. And also, sabi niya, it is easy to smile when blessings are overflowing. Diba? Sabi niya, many people that trust God when life is good. Amen or not amen? Amen. Sabi, it is easy to worship when prayers are answered. And it is easy to smile when blessings are overflowing. Tignan mo ang katabi mo kapag nakasmile. Yes. Blessings are overflowing kasi nakasmile. At ang sarap daw ng worship kapag yung mga prayers natin ina-answer ng Lord. At madali daw magtiwala sa Diyos kapag maayos ang buhay. Amen? Pero bigyan natin ang twist. What if, ito tayo sa what if. No, what if yung buhay na maganda bilang pumangit? Amen? Sabi natin, it is easy to trust God when life is good. Pero what if yung buhay na maganda bilang pumangit?
What if wala nang answered prayer? What if wala nang overflowing blessing? Okay, kaya mo pa rin bang magtiwala sa Diyos kapag pangit ang buhay? Kaya mo pa rin bang mag-worship kapag wala nang answered prayer? Kaya mo pa rin bang mag-smile kapag wala nang blessing? Hello? Now, sometimes, it is easy to answer yes. But the truth is, it's hard to prove that you can still trust God, you can still worship God, and you can still wear a smile on your face kapag hindi na umaayon sa'yo ang mga ine-expect mong mangyari sa buhay. Tama ba? Tama? Ewan ko lang naman, siguro kapag puno-puno na kayo ng problema, siguro ang hirap na itasin kamay. No, hindi ka naman, how great is our God. Siguro hindi mo na kaya kantahin yun. Siguro naman sinabi, hallelujah! Siguro hindi na hallelujah ang sasabihin mo. Ano sasabihin mo? Hallelujah! No, puno-puno ng blessing, sinasabi, Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Tapos kung wala ng blessing, puro problema ang sinasabi, Lord, hallelujah! Amen. Sometimes, tinatawanan namin yung sarili natin, pero ganun tayo. When life is good, we worship God. When prayers are answered, we trust God. When blessings are overflowing, yung mukha natin lagi nakangitay, pero pag wala na yung mga yun, sometimes, all of those things that we do for God, hindi yung tinawawala. Hindi yung katotohanan. Amen? Sabi niya dito, sabi niya, faith is not measured by how God changes our circumstances, but by how we continue to trust Him when our circumstances don't change. Hindi ko faith is not measured by how God changed our circumstances. Kasi minsan ganito ang panahon natin. No, ang akala natin, ang faith ay measure or nasusukat ang pananampalataya kung paano binabago ng Lord ang sitwasyon natin. Kunwari, nag-pray tayo, may problema tayo, nag-pray tayo, and God answered the prayer. So sasabihin natin, ang tibay ng faith mo. Kasi sinagot ng Lord ang prayer mo. Tapos kung wala ka ng pera, nag-pray ka, nag-provide ng Lord, sasabihin mo, ang tibay ng faith ko kasi binigyan ako ni Lord. Pero sabi, hindi daw gano'n ang sukatan ng pananampalataya. Hindi sinusukat ang pananampalataya sa pamamagitan ng kung paano kumikilos ang Diyos para baguhin ang sitwasyon mo. Sabi niya dito, nasusukat ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kung paano natin pagkatiwalaan ang Diyos kahit na hindi nababago ang ating sitwasyon. Di ba? Ang sukatan daw ng totoong pananampalataya ganito is kung paano tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi pa nababago yung sitwasyon mo. Ang tawag doon, unwavering faith. Di ba yun? Hanggang saan mo kayang magtiwala? Hanggang saan mo kayang magtiwala kung anong palataya sa Diyos? Nag-pray ka pero hindi sinasagot. Ang tagal-tagal mo nang naglilingkod pero wala nagbabago sa buhay mo. Gusto mo yumaman pero ngayon mahirap ka pa rin. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho pero may wala ka pa rin trabaho. Doon nasusukat ang tunay na pananampalataya. Sa kung paano tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi nababago yung sitwasyon ng buhay natin.
Anong tawag doon? Unwavering faith. Eh mga kapatid, that kind of faith was displayed by a certain prophet of God, ang pangalan Habakkuk. No, yung ganang klaseng pananampalataya, pinakita po yun ng isang lingkod ng Diyos during the Old Testament time, ang pangalan niya Habakkuk. Kilala niyo ba si Habakkuk? Siya lang naman yung propeta na matagal magluto. O bakit? Habakkuk. Ibig sabihin, matagal siyang magluto. Hindi, joke lang, joke lang. O hindi mo yung totoo, okay? Hindi po kusinero si Habakkuk. Ang kusinero lang dito si Tatay Conrad. Siya lang yung kusinero dito. Okay, na kasi nanay Rita, sila yung kusinero natin. Pero hindi sila Habakkuk. Quick cook. Kasi magaling silang magluto. Amen. So, kidding aside, si Habakkuk po ay isang propeta ng Diyos. At alam naman natin yung trabaho ng propeta. Ang propeta, sila yung nagpaparating ng nais iparating ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Pero baliktad po si Habakkuk. Ngayon, ang propeta, nagsasalita ang Lord sa pamamagitan ng propeta, at si propeta, sinasabi niya sa tao kung ano yung nais sabihin ng Diyos. Pero si Habakkuk iba. Baliktad. Ang ginagawa ni Habakkuk, nakikinig siya sa mga tao, at kapag narinig niya yung hinahin ng mga tao, siya ang nagpaparating sa Diyos. Baliktad. Si Habakkuk, propeta siya, pero nagsahera siya ng tao patungo sa Diyos. Ang propeta noon, nagsahera ng Diyos patungo sa tao. Pero si Habakkuk, baliktad. No, lahat ng hinahin ng bayan ng Israel during this time, siya ang dumudulog at pinaparating niya sa Diyos. And we're going to take a look, Habakkuk chapter 1, kung babasahin sa mga Bible niyo, sa Habakkuk chapter 1, inumpisahan ni Habakkuk ang chapter 1 o verse 1 sa pamamagitan ng isang tanong. Ano ang tanong na yun? Ano ang tanong na inumpisahan ni Habakkuk? Mga kapatid, ano yung tanong? Verse 1? Okay. So Habakkuk starts Habakkuk chapter 1 verse 1 with a question. Ang sabi niya, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan? How long? So ibig sabihin, kung titignan natin, hindi naman sinabi sa Habakkuk chapter 1 kung gaano na sila katagal na naghihirap. Pero silang ibig sabihin niya, hindi po maganda ang sitwasyon ng bayan ng Israel during that time. Kasi si Habakkuk, ang unang bungad na sabi niya, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako hihingi ng tulong? Hanggang kailan ako mapapalain ng mga masasamang tao? Hanggang kailan mo hahayaan na kami ay maghirap? Ganon. At sa mga sumunod na verses, sumagot ang Lord. Nag-pray si Habakkuk eh. Kinausap niya Lord. Sumagot ang Lord. At kung titignan niyo, yung sagot ng Lord kay Habakkuk, yun din yung sagot na ayaw natin marinig mula sa Diyos. Kasi imbis nang sasabihin ni Lord, okay, Habakkuk, narinig ko ang prayer mo. Okay, hanggang kailan mo ako, hanggang kailan ka hingi ng tulong sa akin? Last na to kasi tutulungan na kita. Ganun ba ang sagot ng Lord? Actually, hindi. Kung babasahin niyo, hindi mo mas tumusunod na verses, sumagot ang Lord kay Habakkuk. Ang sagot ng Lord kay Habakkuk ganito. Sabi niya, Habakkuk, alam mo, hinahanda ko na yung panibagong sasakop sa inyo. Nakita niyo? Di ba? Hinahanda ko na yung isang bayan. At yung bayan na yun, sasakupin ko din kayo. At alam mo, hindi lang kayo
sasagutin, papahirapan ulit kayo. Tingin niyo, kung kayo si Habakuk, ano makaramdaman niyo? Hello? Di ba yung talaga kayo, Lord? Sabi, Lord, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Tapos sumagot ang Lord, okay, sige anak. Ganito yun. Hinahanda ko na yung panibagong problema ang papasanin niyo. Paano kayo ganda? Nung nag-pray, Lord, hanggang kailan ako maghihirap? Lord, hanggang kailan kaya ako ganito? Lord, hanggang kailan kaya ako aapihin? Hanggang kailan kaya ganitong mananatili yung buhay ko? Tapos sumagot ng Lord, anak, huwag kang mag-alala. Kasi parating na. Hindi blessing yung dadating. Kundi, parating na yung susunod na problema. Ano kayo sasabihin niyo sa Diyos? Siguro sa Lord, ano ba yan? Hindi ba makatapos yung isang problema ulit? Lord, hindi ba nga ako nakaka-recover sa breakup namin tapos meron na naman? Lord, hindi ba ako nakakabayad ng utang? Meron na naman? Lord, hindi ba ako magaling sa sakit ko? Meron na naman? Lord, hindi ba maayos yung pamilya ko tapos may away na naman? Ano ba yan, Lord? Alam niyo, ganun yung feeling ni Habakuk. Nagkapatong-patong. Kasi hindi pa sila nakaka-recover, biglang hinahanda ng Lord. Ano yung hinahanda ni Lord? Tama ka pamilya, hinahanda ni Lord, another problema, di ba? Imbis na hinahanda ni Lord, pagpapala, ang hinahanda niya, huwag ka mag-alala, Habakuk, paparating na dyan na, parcel is out for delivery. Pero yung parcel ni papadala ng Lord, hindi blessing. Problema. Kayo tatanggapin, di ba? Kung okay, Mami Judy, may ipapadala ko sa'yo. Sabi ng Lord, Lord, ano yun? Kung pala, hindi. Problema. So, tanong ko lang, mananatili ba yung pananampalataya sa Diyos? Would you still continue trusting God kahit gano'n ang nangyayari? Na nag-pray ka, pero hindi sasagutin ng Lord, ang sagot ng Lord, huwag ka mag-alala, padadalahan ulit kita. Lord, ayun na, hindi. Problema. Ano kayo magiging reaction natin? Ganun po yung nangyari Habakuk sa chapter 1 and chapter 2. And sa chapter 3, ito na yun. Sabi ng chapter 3, though the fig tree should not blossom, nor be on the vines that produces the olive tree, and the fields yields no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He made me tread on high places. Nakita niyo yung transition? Nakita yung transition? Sa chapter 1 and chapter 2, puro problema ang nakikita ni Habakuk. Pero sa chapter 3, verse 17, biglang nagbago ang pananaw ni Habakuk. Sabi niya, si Lord, kahit hindi na mamunga ang puno ng higos, kahit mawala na ang lahat sa amin, pananatili kami nagkagalak sa Diyos. At ang aming kalakasan ay nagmumula sa iyo. You see, anong klase ang pinakita ni Habakuk? A Christian's faith. No, yung kahit hindi binago ng Lord ang sitwasyon nila, kahit hindi sinagot ng Lord ang panalangin nila sa pamamagitan ng nais nilang mangyari, still, Habakuk said, I will rejoice in God, and I will find my strength in you alone. That's faith. Ang tawag doon, unwavering faith. Isang pananampalataya na hindi basta-basta natintingan. Isang pananampalataya na hindi kayang baguhin ng isang certain circumstances na lumadaan sa buhay ng isang tao. Kasi minsan, ang bilis baguhin ng sitwasyon ng pananampalataya.
Lalo-lalo kapag puno-puno ng pagpapala. Yung faith natin umaapoy. Pero kapag may dumating na problema sa buhay natin, yung faith na umaapoy biglang nawawalan. Yung faith na nag-aalab biglang lumalamig. Yung faith na grabe, yung faith na napaka-aggressive biglang nagiging passive. Why? Kasi tayo mga tao minsan, ang bilis pamuhin ng sitwasyon ng ating pananampalataya. And you know what? Sa slide natin dito, haba niya. Sabi niya dito sa slide natin. Okay. So ang buhay daw natin is punong-puno ng mga unexpected things. Tama? Hindi sa lahat ng oras pagpapala. Hindi sa lahat ng oras masagana. Hindi sa lahat ng oras malakas tayo. So our life is full of uncertainties. Pero no matter how big yung mga problemang dumating sa buhay natin, what matters most is we have to secure the faith we have from God. Na siguraduhin natin na hindi kayang baguhin ng sitwasyon ng pananampalataya natin. Huwag tayong pagkatinan. We should possess unwavering faith. A kind of faith that holds on even life falls apart. Amen. Now let's go to our points. What does unwavering faith looks like? Ano nga bang itsura ng unwavering faith? Number 1, sabi nga dito, unwavering faith remembers who God is even when life isn't what we expect. Ulitin ko unwavering faith remembers who God is even when life isn't what we expect. So sabi nga ito, ang unwavering faith daw, di ba, ay naaalala niya o inaalala niya kung sino ang Diyos sa buhay niya kahit hindi na umaayon sa Kanya ang pagkakataon. Now, stay along sa verse 17 ng Habakkuk chapter 3. Tingnan niya, sa Habakkuk chapter 3 verse 17, sabi niya dito, though the fig tree should not blossom, nor fruit beyond the vines, the produce of the olive tree and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. So kung papansin niyo po, sa Habakkuk chapter 3 verse 17, puro disappointment ang pinakita ni Habakkuk. Nung nakaka-disappoint, basahin. Bakit nakaka-disappoint ka? Sabi kaya, kayo ba naman na hindi na namumuha yung puno ng igos? Kayo ba naman na nakakita na wala nang bunga sa mga pananim? At wala nang mga olive oil na maani? Wala na rin mga bunga yung mga ibang, yung mga kapalayan, gano'n. Tapos wala na rin mga alagang hayop, namamatay na lahat. Tingin nyo, ano nararamdaman nyo? Actually, yung pinakita ni Habakkuk dito, economic crisis. Taggutom sa kanila. Hindi na namumunga lahat. Siguro natutuyo na rin ang ilog. Wala nang mahuling isda. Namamatay na yung mga alagang hayop as in, wala na sila. Kaya ang instruction, though the fig tree should not blossom. So sa atin, dumadaan din tayo sa tagtuyot. Tama rin. Dumadaan din tayo sa krisis. Tama rin. Tama. So ano ba yung mga example ng krisis na gumagano tayo? Kunwari, pumunta ka sa mall. No, kinuha mo yung wallet mo. Pagkabukas mo ng wallet mo, di ba? Nakakatakot. Tapos pagbukas mo, ano naman? Puro resibo. No, crisis ang tawag doon. No, tapos sa bahay naman, magluluto ka ng kain, pagbukas mo ng pinasan mo, ang gaan-gaan na.
expectation. No, life often unfolds differently from our expectation. Minsan ang buhay natin, hindi siya umaayon doon sa nais natin mangyari. Tama ba na? Di ba? Siyempre, bilang isang pamilya, bilang isang nanay at tatay ng isang pamilya, ang ina-expect natin buhay natin masagana. Amen? Yung kumakain tayo ng 10 beses sa isang araw. Tama ba yung sabi ko 10 beses? Kasi almusal, merienda, tapos lunch, tapos merienda, tapos merienda, tapos merienda, tapos dinner, tapos merienda, midnight snack, tapos meron ka pang before ka matulog na snack. So, 10 beses. Tama ba? Sometimes, gano'n ang i-expect natin eh. Yung kumakain tayo ng hindi pa sa 3 beses. Sometimes, i-expect natin, hindi nawawalan ng pera yung mga wallet natin. Sometimes, i-expect natin na magkaroon tayo ng matataas na income o matataas na sahod. Pero sometimes, hindi gano'n ang buhay. Ang buhay kabaligtaran. No expectation versus reality. Ganun ang buhay. No, akala mo ganito, pero hindi pala. Akala mo maayos, pero hindi pala. Yung puro tayo akala. We always expect that life should be always positive, should be always masagana, yung walang problema, yun ang expectation natin sa buhay. Pero, the reality is, hindi ganon ang buhay. Sometimes, it acts differently to our expectation. And sometimes, kapag hindi natin nami-meet yung expectation na inaasahan natin sa buhay, doon natin binabase ang definition natin sa Diyos. Di ba? Sometimes, kapag hindi natin nakukuha o nami-meet yung expectation natin sa buhay, doon na natin binabase yung definition natin kay Lord. No. Sabi nila si Lord, provider. Pero bakit hindi niya pinrovide yung kailangan ko? Diba? Sabi nila si Lord, healer. Pero bakit hindi niya pinagaling yung nanay ko? Hindi niya pinagaling yung nanay ko. Bakit hindi niya pagaling yung sa sakit ko? Sabi nila si Lord, mapagmahal. Pero bakit hindi ko maramdaman na mahal niya? Sometimes, pinibase na natin yung character ng Lord, kung sino si Lord sa buhay natin, base sa mga circumstances na pinagdadaanan natin. Pero you know what? Isa sa mga bagay na natutunan ko, bago pa lang dumating ang problema, pinapakita na ng Lord sa atin kung sino siya. Amen? Tingin niyo ba kayang baguhin ang sitwasyon natin ng character ni Lord? Hello? Tingin ba kayang baguhin ng isang problema na pinagdadaanan natin ang character ni Lord? Porket ba nag-pray ka, nagbigyan ka ni Lord ng ganito, hindi ka niya binigyan, ibig sabihin ba si Lord hindi na provider? Porket ba nag-pray ka na pagalingin ni Lord yung kamag-anak may sakit o kaya ikaw na may sakit tapos hindi ka pinagaling ng Lord, ibig sabihin si Lord hindi na healer? Porket ba nag-pray ka na gusto mo makaranas ng pagmamahal, yet hindi ka nakaranas ng pagmamahal, ibig sabihin ba si Lord hindi mo magmahal? Ang kapatid, sometimes ang babaw ng pagkakakilala natin sa Diyos. Kasi we always expect God to be healed sa mga bagay na pinagdadaanan natin.
in-expect natin na si Lord dapat kapag hiniling ko, napagalingin niya ako, dapat healer siya. Si Lord dapat kapag humiling ako, nabigyan niya ako ng ganito, dapat provider siya. Pero sometimes hindi ganun si Lord. Sometimes, God will do the opposite thing. Sometimes hindi niya gagawin kung ano yung na-expect mo. Because when we pray, hindi naman yung kalooban mo ang susundin ng Lord. Pag nag-pray ka, sasagot si Lord base sa kalooban niya. Amen? Kaya kapag hindi sinagot ni Lord, kapag hindi ka binigyan ni Lord, huwag mo sasabihin, Lord, hindi ka provider. Kapag nag-pray ka, hindi ka pinagaling ni Lord, huwag mo sasabihin, Lord, hindi ka healer. No. Pause for a while. Tignan mo kung paano kumikilos ang Diyos. Amen? Sabi nga ng slide natin, sabi niya rito, faith grows when our confidence shifts from our circumstances to God's character. Kasi, ano yung bakit minsan hindi pa sinasagot ni Lord yung mga prayer natin? Or kung bakit iba ang sagot ng Lord sa mga panalangin natin? Kasi nais na Lord, nulubang mo pa ng panatayan natin. Now, imagine this, tuwing hihingi ka, sasagutin ni Lord. No. Yung every prayer mo, lalo yung binibigay ni Lord, hindi mo ba matuto ka bang maghintay? Na-exercise ba ang faith natin na kung hihingi tayo, binibigay na lang ni Lord bigla? Ano nga, the reason why God is answering our prayer differently base sa gusto natin kasi ang nais ng Lord, hindi tayo maging masyadong confident sa sarili natin na every time mahihingi tayo sa Kanya, ibibigay ng Lord kung ang kailangan natin. Sometimes, ang ginagawa ng Lord, iniiba niya yung sagot para tayo, matuto tayo magtiwala sa Kanya. Matuto tayo i-appreciate kung ano yung binibigay niya. Amen? Ganoon ang Lord eh. Ini-exercise niya yung faith natin. Pinaghihintay niya tayo mag-send kasi gusto niya matigay yung faith natin. Pinanatili niyang ganyan ang sitwasyon mo kasi may nais ituro ang Lord sa'yo. Amen? What if nag-pray ka, Lord, payamanin mo, tapos pag-isip mo umaga, mayaman ka na? Paano kapag mayaman ka na, nakalimutan mo yung Lord? Di ba? Paano tapos bigla ka naging mayaman, tapos bigla ka napahama? Ano nangyari? Kaya si Lord, minsan, hindi niya agad sinasagot ang prayer mo. Or madalas, sumasagot ang Lord sa mga prayer natin na taliwas sa gusto natin mangyari kasi may nais ituro ang Diyos. Amen? So, ganyan ka ngayon. Pero pagtiisan mo. Kasi habang dumadaan ka sa ganyang sitwasyon, hinuhubo ng Diyos ang pananampalataya. At doon mo nakikita kung sino nga ba ang Diyos sa buhay. Amen. May natutunan tayo. Amen. That's our number one. Pagkakalan natin sa Lord. Kasi sa Lord, masyadong tayong akurahin. Masyadong tayong akurahin. Minamadali natin ang Lord. Pero hindi natin nakikita kung bakit matagal ang proseso kasi may tinuturo ang Diyos sa bawat isa. At habang tumatagal tayo nagdadaan natin ang proseso, doon natin unti-unting makikilala kung sino nga ba ang Diyos. Doon natin nakikita ang tunay na karakter ng Diyos. Doon makikita na siya ay pagmahal, na siya ay Diyos na mapagbigay, Diyos na mahabagin, Diyos na maawain, ang dahilan ng ikamot, lahat. No, as you undergo those process, God will slowly reveal Himself to you. Kaya, pagdaanan mo na. Amen? Kaya natutunan tayo. Okay, number 2. Ang init dito sa taas. Unwavering faith chooses trust before it sees the answer. O, di ba?
kayo sa kasabihan na to. Sabi niya, ang sabi ng mga tao, to see is to believe. Tama? Lagi natin sinasabi yun. Sabi niya, to see is to believe. Dapat makita ko muna bago ako maniwala. Pero pag sinapag-usapang unwavering faith, baliktad. When we talk about faith and faith that is unwavering, baliktad sa to see is to believe. Dapat to believe is to see. Sabi nila, maniwala ka muna at makikita mo. Diba? Yun ang sabi. Unwavering faith chooses trust before it sees the answer. Kasi sometimes ganito yun. Naniniwala lang tayo sa kakayanan ng Diyos kapag may nakita na tayong ebidensya na kumikilos ang Diyos. Tama mo na eh. No, minsan ganito rin. Bakit nag-pray ka ng umulan? Tapos, Lord, pakulalin mo. Tapos sabi mo sa magdala ka ng payo, uulan na. Paulan na ang init ng araw. Ang tawag doon, taong walang pananampalataya. Pero kapag nag-pray ka, Lord, pakulalin mo. Tapos nang sabi, magpayo ka, uulan na. Ang gagawin mo, kukuha ka ng payo, maglalakad ka dyan sa kalsada, nakapayo ka na. Ba't ka nakapayo? Uulan. Kaya init ng araw. Ganun. Yung kahit wala ka pang nakikitang ampon, ini-expect mo na uulan na. That is unwavering faith. No, sabi ng Habakkuk chapter 3, verse 18. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Imagine this, ito niya, sa verse 17, ang sabi ni Habakkuk, though the fig tree should not blossom, at mawala man ang lahat, sabi niya, ito yung continuation, bagamat or yet, sabi niya, I will rejoice in the Lord. So, tanong ko lang, sinagot na ba ni Lord ang prayer ni Habakkuk? Ang prayer niya, di ba? Kahit hindi na mamunga ang puno ng igos, hindi man magkaroon ng maraming bunga ang mga pananim, mawala man ang lahat ng mga alaga namin hayop. Sabi ng Habakkuk, yet I will rejoice in the Lord. So tanong ko lang, sa verse 18, sumagot na ba ang Lord sa prayer niya? Nabago na ba ang circumstances na pinagdadaanan ni Habakkuk? Hindi ba? Pero anong sagot ni Habakkuk? Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Hindi man sumasagot ang Lord sa mga panalangin ko. Hindi man binibigay ng Lord yung mga hinihiling ko. Hindi man ako gumagaling sa karamdaman ko. Hindi man kami nakakaahon sa hirap na pinagdadaanan namin. Hindi man nawawala yung buhay ko. Yes! Sabi niya ako, I will rejoice in the Lord. Ano bang ibig sabihin ng I will rejoice in the Lord? Ilang beses natin nasasabi yan. Ilang beses natin mababasa sa Bible yan. Si Paul, sinabi niya, rejoice in the Lord. I say, rejoice in the Lord. Dahil sinasabi niya sa Bible, ano ba ibig sabihin ng rejoice in the Lord? Kapag sinabi natin na rejoice in the Lord, yan yung ability natin na magalak kahit dumaranas tayo ng matinding problema. Nagalak tayo kasi alam natin na sa kabila ng mga pinagdadaanan natin ay kasama na natin ang Diyos. Hindi yan yung alam ni Diyos ito, tapos nakakiti ka lang yan. But, lagi na nakakiti. Sabi ng Bible, I rejoice in the Lord. Kaya na, hindi ka nun eh. No, kasi yung rejoice in the Lord, it is more than just a human emotion. Hindi yan yung ability mo na mag-smile kapag
dapat mabago is yung naniniwala ka na sa umpisa pa lang ng problema, naroon na ang Diyos. Habang dumaan ka sa problema, andun pa rin ang Diyos. At kapag nalampasan mo na ang problema, naroon pa rin ang Diyos. Nagagala ka kasi alam mo na hindi ka iniiwan ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Yan ang ibig sabihin habang hindi pa binabago ng Lord ang sitwasyon namin. Alam kong pakialam. I will rejoice in the Lord. Hindi pa binibigyan ng Lord yung panalangin natin. Wala akong pakialam. I will rejoice in the Lord. Because I know from the very beginning of my problem, God is there. In the midst of my problem, God is there. And at the end of my problem, God is still there. So no matter what happened, I will rejoice in the Lord. Amen. Kayo ba? Ganun din ba kayo? Nanatili ba yung kaganakan sa puso niyo kahit na kayo ay marami ng pinagdadaanan? No, rejoicing in the Lord is not your ability to smile. Rejoicing in the Lord is your ability to trust and believe in God. That God is always there from the very beginning of the problem, in the midst of your problem, and at the end of your problem. No, andun yung delight mo na hindi nababago yung commitment mo, na nakakapag-worship ka pa rin ng maayos sa Lord, na nakakapag-pray ka pa rin ng maayos kay Lord, na hindi nababago ang tiwala mo kay Lord, kasi nagagalak ka na kahit ang pangit ang pinagdadaanan mo, alam mo na hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen? Actually, kung titignan natin si Habakkuk mula sa chapter 1, lahat na ng uri o lahat na ng mga rason para magkaramdam siya ng takot, nilatak niya na. Pero makikita rin natin na sa kabila ng mga rason para siya ay matakot, dineclare na rin yung rason para siya ay magtiwala ng lubos sa Diyos. Anong tawag doon? Unwavering faith. No, believing to trust even though wala ka pang nakikita. Kayo ba? May mga prayer ba kayo? Simply may mga prayer. Mga unanswered prayer. Yung may mga matagal ng pinag-pray kay Lord pero hindi pa sinasagot ng Lord. Meron ba kayo? So ang tanong, titigil ba kayo? Sino dito naniniwala na yung matagal niya ng pinag-pray ay may ginagawa ng Lord? Kahit wala pa tayong nakikita. Amen. Ako, mula nung tayo ay start to rebuild the church, ang dami kong prayer. I always pray every night. I have a lot of prayer. At kung titignan ko yung sitwasyon ng church, Lord, parang wala akong nangyayari. Pero yung lagi Panginoon nagpapasalamat. Nung hindi nababago yung level ng commitment, hindi nababago yung level ng service, hindi nababago yung intensity ng paglilingkod ko sa Diyos. Why? Because I believe that God is doing something even though hindi ko pa nakikita yung resulta. No, kasi kapag tinignan mo agad, pag wala nangyayari, tapos pag wala pa result oriented tayo, ano mangyayari? Mag-disappoint tayo. Yung parang magsasaka lang yan. No, nakikita na ba kayo ng magsasaka na kapag nagtanim siya, araw-araw ng binibisita? Ba't di pa tumutubo? Tapos uuwi ng bahay, namalahan. Ba't di pa tumutubo? Hindi, di ba? Ang magsasaka pag nagtanim siya, hinihintay niya na lang na tumubo. No, hinihintay niya na lang na tumubo. Ganun tayo. Kahit wala pang nangyayari, maniwala ka. Kasi kahit hindi mo nakikita kung hindi sa Diyos. Lord, pastor, ganito pa rin yung sitwasyon namin. Nag-pray naman ako, nabaguhin ng Lord yung pamilya ko. Pero wala pa rin nangyayari. I-give up ka ba? Lord, nagpalatagal mo ng pinag-pray ng tao ko, walang nangyayari. I-give up ka ba? No. Because God is doing something. Amen. Sabi nga dito, faith is trusting God, is trusting that God
even when His word is still. What? Sabi niya, faith is trusting God, is trusting that God is working even when His word is still hidden. Ang pananampalataya daw ay ang pagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kanyang ginagawa. So kahit hindi pa natin nakikita ang ginagawa ng Diyos, don't stop praying, don't stop trusting, and don't lose heart. Because God's timing is never late. He is preparing you for something that you cannot yet see. No, hindi mo pa nakikita pero may ginagawa mo. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen? May natututunan. Amen. Palatawa natin ang Lord. And number 3. Ito, number 3, sabi niya, unwavering faith finds confidence in God's strength, not on your own. Unwavering faith finds confidence in God's strength, not in your own. So sabi niya, ang tunay daw na pananampalataya o ang unwavering faith, ito yung hinahanap mo, yung confidence mo sa Diyos. Hindi sa'yo at hindi sa tao. Hinahanap mo ang confidence mo sa Diyos, hindi sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong talino, hindi sa kayamanan mo, sa kahit ano bang meron ka, kundi sa Diyos lang. Tignan niyo ba? Sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 19. No, ito yan una, nag-start si Habakkuk na stress, depressed, maraming pinagdadaanan. Pero sa verse 19, biglang nagbago ang pananaw ni Habakkuk. Nagsimula ang chapter ng Habakkuk kung si Habakkuk ay mahinang-mahina. Parang hopeless. Walang-wala na siya. Ang tanging kinakapitan na lang si Lord. At kung titignan natin sa verse 19, biglang nagbago si Habakkuk. Ang sabi niya, the Lord is my strength. Sabi niya, the Lord Is my strength. Sabi niya, He makes my feet like the deer's. He makes me tree on high places. Biglang nabago eh. Yung wala nang pag-asa, yung akala niya wala na siya. Yung akala niya wala na siyang kasandalan. yung akala niya finish line na. Pero sa verse 19, sabi niya, hindi. Hindi. Ba't ako mangangamba? Bakit ako matatakot? God is with me. And the Lord is my strength. Alam mo ibig sabihin ng the Lord is my strength? Do you know what's the meaning of this? Ang sabi ng the Lord of my strength daw, when we say, the Lord is my strength, eto daw yung naniniwala ka na ang Diyos ang source ng lakas mo. God is the main source of your strength. At para sa yung strength na yun, yun yung gagamitin mo para ma-overcome mo, para ma-endure mo lahat ng problema ang pinagdadaanan mo. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag didepende kayo sa sarili niyong kalakasan at humaharap kayo sa mga matinding problema, hindi mo kakayanin. Ulitin ko kapag may pinagdadaanan kang problema at dumidepende ka lang sa sarili mong kakayanan, hindi mo ito kaya. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kagaling, kung didepende ka lang sa sarili mong kakayanan, hindi mo ito kaya. Alam ng Diyos na wala kang magagawa. Alam ng Diyos na hindi ka tatagahan. Alam ng Diyos na bibigay ka at the middle of your problem. Kaya sabi ng Lord, anak, bakit mo pinapagod sa sarili? Bakit kailangan mong ibuhos o ubusin ang lakas mo? Bakit
the Lord will never leave you nor forsake you. Mark my word, umpisa ka lang ng problema, nandyan ang Lord. No, sasabihin niya sa'yo, anak, may problema oh. Tara, harapin natin. No, tawag ko sa inyo, sige Lord, sa harapin natin, kasama kita. Habang hinaharap ang problema, ang Lord nasa tabi mo no. At pagkatapos mong harapin ang problema, andun pa rin ang Lord, hindi ka niya iniwan. Bakit? Kasi si Lord laging handang samahan ka. Kasi alam ng Lord, na paulit-ulit na babalik ang problema sa atin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang buhay natin maraming surprise. Pero once you have God, you trust God, you believe in God, you have this kind of faith in God, and wavering faith kay Lord, no matter what happens, hindi ka basta-basta bibigyan. You will stand tall. Any problems, any storm cannot destroy you. Kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumating sa buhay mo, hindi ka nito kayang babagsakin. Why? Because God is the source of your strength. Amen? God is the source of your strength. Sabi nga dito, our greatest need is not always a changed circumstances. Sometimes, our greatest need is a renewed strength. Yun ang kailangan natin. Minsan, hindi natin kailangan na baguhin lagi ni Lord ang sitwasyon na Pinasasagatan natin. Ang tunay na kailangan natin ay yung baguhin ng Lord yung mindset natin. Baguhin ng Lord yung puso, yung character. Basagin ng Lord lahat ng pride na meron ka. Yun ang kailangan natin. Kasi kapag si Lord lagi yung binabago yung circumstances natin, lalago lang yung pride sa mga puso natin. At darating yung panahon na hindi na tayo magtitiwala sa Diyos. Kaya sometimes, God often strengthens us before He changes the situation. God often changes you before He changes the situation. Bakit? Kasi hinahanda ka ng Diyos. Amen? Sometimes, kung bakit hindi pa sinasagot o binabago ng sitwasyon mo, kasi may inaayos pa ang Diyos. May inaayos pa ang Diyos. Inaayos ka niya. Hinahanda ka. Para kapag binago na lang yung sitwasyon mo, handang-handa ka. Amen? Nawala ka ng pride sa heart. Nang tanging pinagdedependihan mo na lang ay ang Diyos at wala nang iba. Sometimes mga kapatid, ito, uubusin ka lang. Sometimes, papalurin ka lang. Kung ikaw yung tao ng pride, hindi mo namamalayan, babanatan ka ng Lord ng iba't ibang klaseng situation. No, hanggang sa matuto ka, lumuhod sa langit. No, kung dati tasto ka, no, talagang hindi mo kaya ibaba ang sarili mo, sometimes Lord, uubusin ka niya. Anong gagawin niya? Papayuin ka niya. Why? Kasi alam ng Lord kasi, tao ka lang. You have your limitation. Tandaan niyo, tao ka lang. You have your limitation. Hindi lahat ng bagay kaya mong gawin. Hindi sa lahat ng oras malakas. May mga pagkakataon na nanghihina. Pero sa mga pagkakataon na tayo nanghihina, mga kapatid, listen to me. Don't find your strength to people. Don't find your strength to yourself. Do not depend on your own capacity, on your own ability. Kasi hindi mo kaya. Lapit ka sa Diyos. And ask God, Lord, pagod na ako. Lord, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Lord, hindi ko na kayang harapin pa to. So Lord, susuko na ako. Hindi sa problema. Susuko ako sa iyo. Kasi kapag sumuko ako sa iyo,
I know you're going to give me a new strength. Amen? Bagong kalakasan na pwede mong gamitin para lahat ng pinagdadaanan mo ay kaya mong kalakasan. Amen? Palamahan natin ang Lord. That is our statement. Sabi nga nito, the believer who has learned to rely on God develops a faith that is steady rather than fragile. Diba ang believer daw na natutong mag-rely sa Diyos? Sila yung klase ng believer na nakaka-develop ng ibang klase ng pananampalataya. Unwavering faith doesn't depend on your strength alone. Unwavering faith doesn't depend on your ability or capacity alone. Unwavering faith means your ability to trust God as you go through the process of every situation na pinagdadaanan mo. Yung hindi ka nawawalan basta-basta ng tiwala sa Diyos kahit ang pangit-pangit ng sitwasyon. Yung nagpapatuloy ka pa rin sa Diyos kahit hindi na umaayon sa iyo ang panahon. That is unwavering faith. Amen? Hindi nakabase sa galing mo. Hindi nakabase sa lakas mo. Ang tunay na unwavering faith is our ability to depend on God no matter how hard the situation is. Amen? May ganun po tayong klaseng pananampalataya. May ganun po tayong klaseng pananampalataya. Pananampalataya na hindi kaya ng ibagin ng anumang turing pagkakas. Because God is with us. That is unwavering. Amen. Tayo dito ngayong lahat. Sabi niya rito, whatever season you are in today, mga kapatid, listen, do not allow your circumstances to become louder than God's promise. Alam mo, bawat sa akin na pinagdadaan. Alam mo yun. Kung pumunta ka dito, alam mo may problema ka. Alam mo meron dalang kabigatan sa puso. Problema sa pamilya, problema sa pera, relationship problem, problem sa school, or any types of problem na daladala mo. Alam mo meron. No, sometimes, hindi lang natin maranasan ang pagkilos ng Diyos kasi ayaw natin aminin sa sarili natin na may problema tayo. Mga kapatid, listen to me. Young people, listen to me. Mga nanay, tatay, listen to me. Gusto nyo bang maranasan ang pagkilos ng Diyos? Gusto nyo bang maranasan ang kalakasan ng Diyos? Gusto nyo bang mag-develop yung unwavering faith sa buhay niyo? Then, remove the pride in your heart. Accept that you are weak. Accept that you cannot carry that alone. Hindi mo kaya mag-isa yan. No, tabigin mo yung katabi mo, sabi mo kapatid, hindi mo kaya mag-isa yan. Hindi mo kaya mag-isa yan. Huwag mong pasanin ang bagay na dinadala mo ng mag-isa. Kasi makabagay. Hindi mo kaya yan. Ulitin ko hindi mo kaya yan. No. Pero kapag kasama mo ang Diyos, kaya. Kaya. When life shakes your confidence, return to the unchanging character of God. Sometimes sa buhay natin, sinishake tayo ng iba't ibang pagsubok. Sinishake tayo ng iba't ibang problema. And when the time comes that problem is shaking us, our confidence must also shaken. Hanggang sa nawawalan na tayo ng guts para lumaban. Pero mga kapatid, when that moment comes, always return to unchanging character of God. Sabi ko kasi naman niya, hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon na pinagdadaanan mo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi kayang baguhin ng mga pinagdadaanan mo ang character ng Diyos. God is still God. And He is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi mababago ang Diyos. Kaya kapag dumadating ka sa point
pamilya ko, hindi ko na maintindihan. Dumating ka man sa point na marami ka ng mga bagay na hindi naiintindihan sa buhay mo. Huwag ka mag-alala. Kailangan mo nang gawin, magtiwala sa Diyos na kaya kumintindi sa lahat ng bagay na pinagdadaan. Amen? May natutunan tayo? That is how we develop. Sabi dito, last, Habakkuk began his book with question. He ended it with confidence. His circumstances did not suddenly improve. The crops were still gone, the future was still uncertain, yet his heart was filled with peace. Bakit kaya? Kasi alam ni Habakkuk, from the very beginning of their problem, God was with them. So, ganun din tayo. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon, bago mo pa maranasan yan, kasama mo na ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang Diyos sa sitwasyon na kinasasalanan mo. And surely, God will help you to develop unwavering faith. Para nang sa ganon, gano'n ang kabigat, gano'n ang kahirap, malalagpasan. Amen? May natutunan tayo? Palagpakan mo natin Lord. Alam mo na natin, ang maraming Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat. Lord, bagaman ganito, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, walang ilaw, mainit, Panginoon, hindi mo hinayaan, Lord, na pangyarihan lang ang dito. Lord, we also thank you, Panginoon, for revealing us your word, for teaching us, Panginoon, to develop unwavering faith. Na though, Lord God, there are times na handa na kami sumuko, na handa na kami mag-give up. There are times, Panginoon, na hindi na po namin alam kung saan kami pupunta, hindi na po namin alam kung kanino kami magtitiwala, kanino kami lalapit, Panginoon. Yet today, Lord God, you teach us to rejoice in you and to trust you wholeheartedly. And we know, Lord, sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan namin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, nananatili ka sa aming tabi, ginagabayan mo kami hanggang sa aming pumalagpasan at pinagdadaanan namin. So I pray, Lord God, as we end this message, I pray, Lord, may you continue to teach my brothers and sisters in Christ to be more aware sa pag-kilos mo sa kanilang mga buhay. Na bagamat wala silang nakikita, still teach them, Lord God, how to trust you wholeheartedly, how to believe in you, Panginoon, na hindi mo sila kailanman pababayaan, na kailanman hindi mo sila iiwan, at kailanman, Panginoon, langit ang nandiyan para sa kanila. So Lord, I pray, teach this kind of faith, that wavering type